sa court. It's really amazing to see. Now, SK Isa, we would want you to give an inspirational message. Siyempre, makabulang mensahe na pasasalamat sa mga nanonood din, siyempre, sa mga taga-suporta ng ating interbarangay, lalong-lalo na sa mga kabarangay natin dito sa Del Remedyo. Nais ko pong magpasalamat unang-una sa may paliga pong ito sa private event na ito kay Cap JJ Magirang at sa bumubuo po ng Velvet South Basketball. Nagpapasalamat po kami at binigyan niyo po ng pagkakataon ang mga kabataan upang ipamalas ang kanilang mga talento at sa kung papalarin ay mas ma-discover po ng ibang mga nais magpalaro pa ng mga ligang katulad po nito. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa buong paligang ito, lalo na po sa aming Team Del Remedyo Knights. Maraming salamat po. Well, SK Isa, baka may gusto ka rin i-advise sa mga kapwa mo lingkod barangay, lingkod kabataan din, mga SK chairpersons and SK councilors ng iba't ibang barangay din to support, again, their own rosters, yung mga pambato ng kanilang barangay. Wala naman po akong nais pang idagdag sa kanilang mga adihikain. Nawa po, kaming lahat po na mga sangguniang kabataan ay sumusuporta po sa bawat kabataan na sumali sa mga ganito pong liga at nawa lahat ay suportahan at tangkilikin ang mga players ng ating mga sari-sariling barangay po natin. Isa. You might want also pasalamatan natin yung ating sangguniang barangay. Siyempre, together with your honorable captain. Nais ko din pong pasalamatan ang suporta ng ating kapitan na si Ronald Reyes kasama ang mga konsehal na nagpapanatili ng peace and order dito sa ating court. Kasama na rin ang ating mga tanod. Maraming pong salamat sa pagsuporta sa sangguniang kabataan at ang ating Del Remedyo. Thank you. Maraming salamat po SK Isa and the rest of the Sangguniang Kabataan members ng Barangay Del Remedyo. Huwag na natin patagalin ito. Let's start our main event. Let's turn this over to our venue announcer to announce our official rosters. Thank you po. Jersey number 3, John Vincent Luna. Jersey number 2, Julia Del Carmen. Jersey number 12, Francela Migua. Jersey number 1, Rahani Gawon. Jersey number 11, Brice Coso. And jersey number 14, Ryan Sangana. Coach Steve! And from the host team, Barangay Del Remedyo, jersey number 17, Raymond Hernandez. Jersey number 11, Prince Vecina. Jersey number 4, Yasin Abuba. Jersey number 19, David Salmasa. Jersey number 12, Ben Abinante. Jersey number 5, Hershey Del Raja. Jersey number 13, John Martinez. Jersey number 1, Miguel Garcia. Jersey number 10, Kurt Alcantara. Jersey number 2, Josh Pablo. Jersey number 14, Joaquin Casena. Jersey number 16, Nico Bagay. Jersey number 7, Mark Lance Viana. Jersey number 3, Yasin Dihal. And jersey number 8, Dion Lava. Head coach of Barangay.
So this is another emphatic battle, and for the very first time after 2 weeks, mapapanood na natin ang isa sa mga premyadong point guard ng San Pablo, the San Pablo's Pride, ang pinakamagaling na point guard in the under-19 division. Dahil sa katatapos lang na National Basketball Training Center Tournament ng Regionals, siya ang itinala na pinakamagaling na point guard doon. Ladies and gentlemen, Mark Lawrence Piana, playing for Del Remedyo. Pero ito, isa konting key matchup discussion lang on the part of San Marcos. Hindi natin may kakalat that San Marcos started with a great performance. Number 5 sila doon sa line sa current standings natin. Nung huling update, and nung sa bagong update, medyo bumaba yung naging lineup, naging standing nila. Because, again, I had an interview with one of their premier point guard as well, which is Michael Mayano, the fearless guy of San Marcos. And halos, hindi nga sila nakakumpleto on every training. At isa yon sa magiging problema nila. Again, etong Del Remedyo, they have their own system. And tignan natin kung ano magiging response ng San Marcos doon sa magiging sistema ng Del Remedyo. Lalo pa na nandito sila sa home court ng Del Remedyo. Tignan natin kung makayanan nila yung persang kayang ibigay sa kanila ng mga bata na itong Del Remedyo. And currently, right now, to get us started right now for Del Remedyo, kasama natin dyan etong si Pagay, Garcia, Alcantara, Dimal, at etong si Akupan. Kontra naman yan sa dalawang kabasa na nandyan, Mayano, Terenal. At etong si Briones. So, yun yung isa pa rin natin dapat discuss dito. No? I had an interview with Michael Mayano last time. Yung laban ng San Marcos is really hard kasi isa sa mga katulong niya dyan sa ibabaw, etong si Briones. And let's see kung anong kayang ibigay sa atin ngayon ni Briones. Ngayong makakapaglaro na siya. Once again, James Sargent, Briones, Huber is a long one. 4-2 na sa ating pong talaan. Dima will push. Extra pass to Akupan. Justin delivers the pay. That is going to be a 4-point lead now, though. Pagay steals it all the way to the cup. And again, speaking of pressure, nagsimula na mga lampag yung mga bata rito ng Del Remedyo. An early timeout requested here by San Marcos. So sa mga kabarangay po natin na nanonood ngayon, we are live on our official Facebook page, Velvet South Basketball. Once again, Dave Sapinosa po kasama ang buong persa ng Velvet Media Incorporated. Cap JJ Maghirang, our official sports commissioner. Kasama pa rin natin ngayon to cover this main event today. At bukas nga po, ay isa na namang digmaan ang masasaksihan natin. Because in the other group, we're about to see two strongest teams who is still undefeated. The Kalihan Aces gonna take on the Santa Monica. Bukas na po yan, mga kabarangay. So brace yourself as we are about to finish the remaining games in the elimination. And we're about to enter our play-in and playoff knockout stages. So currently, nagkaroon na naman tayo ng technical errors though, but you don't have to worry
Because our technicians are fixing it right now. Yung ating parang digital scoreboard pa rin. Ano? Kanina na nagkaroon na tayo ng problema. First game pa lamang. And it still persists. So they need to recheck what's going on those wires. Ano? Kasi nga nagagalaw eh. And again, humihingi po kami ng pasensya sa konting delay. So they decided to just reset it, pero again, naitala natin yung huli nating timeout, the remaining time, and as well yung score natin. So habang naka-timeout tayo mga kabarangay, na pag-usapan na ulit natin yung kaninang gusto kong pag-usapan natin, yung part ng San Marcos na they had trouble the past games that they had. Literally, in a sense, na talagang hindi sila nakakompleto sa training. And I did had an interview with one of their coaches, which is Coach RV Ocampo, na talagang medyo nagkakaproblema yung mga bata sa pag-attend dun sa training. And he wants them to realize na talagang importante yung training kasi hindi biro yung magiging makakalaban nila. The past games na experience nila, medyo maganda yung naging simula eh. Actually, naging top 5 pa sila kahit sabihin natin na hindi ganon kalakas yung San Marcos. Just like Del Remedio, Santa Monica, Concepcion, and Calihan Aces. Pero alam ni Coach RB na kaya ng mga bata makipagsabayan. Kasi again, yung laban nila sa Santa Isabel, that showed them na even in the most pressured moment na kayang mag-stand out ng mga taga San Marcos. And not other than that, yung players nila, especially James Sargent Briones and Michael Mayano, grabe yung naging improvement sa performance ng dalawang bata na ito. At kahit sabihin natin na puro talo yung nakaraang games nitong San Marcos, nag-stand out pa rin yung performance nitong si The Fearless Michael Mayano. Let us see how much effort can he give tonight para sa San Marcos. Ngayon kasama niya na yung isa sa mga sinasabi niyang katulong niya talaga sa loob and sa ibabaw, which is James Sargent Briones. Dagdag pa natin yung dalawang shooters, which is Aaron Cabasa o yung dalawang Cabasa netong San Marcos. On the side naman ng Del Remedio, hindi natin sila nakitaan ng pressure. Bukod sa home court nila, itong pinagbe-venuehan natin currently ng ating main event, naglaro na sa ngayon o naglaro na rin sa wakas yung kanilang premiadong point guard, which is Mark Clarence Piana. So we're about to see different shots today. Mukhang pakikitang gilasan talaga tayo ng mga pambato ng dalawang barangay na ito. Binabati din po namin si Coach RB Ocampo, who sent stars. Again, one way to support our league, pwede nyo pong senda ng stars yung aming official Facebook page. You also hit the subscribe button para palagi po kayong updated sa inyong paboritong Interbarangay. Binabati rin po namin unang-una si Kuya DJ Ward Palaruan. Sana makasama ko si Kuya DJ bukas dahil Kuya DJ, saksihan natin ang laban ng Santa Monica at Calihan bukas. Napakagandang laban yon. And again, binabati ko ulit ang magandang gabi, ang ating napakabait at napakastig, laging hands-on sa ating Interbarangay, our sports commissioner, the owner of Velvet Media Incorporated, and also the Velvet South Basketball, Cap JJ Maghirang, ladies and gentlemen. Binabati ko na rin si Yuri Reyes, at kay Nino Besina, hi din kay Marky Galicio ng Santa Monica. So yung mga pambato ng Santa Monica talaga nag-i-scout na rin dito, no? Kasi sabi ko nga na I had an interview with one of their players at isa rin talaga sa pinag-aanda ng Santa Monica rin, yung Del Remedio Pero they need to face Calihan Aces first before sila makapanagpo ng pinakamalakas sa ibang group. Yan, binabati rin po namin si Sir Ronel, ang may-ari ng Violan Ube Halaya. O sana naman baka naman, Violan Ube Halaya, baka naman mapatikim nyo sa amin na pinagmamalaking ube halayan nyo dito. At syempre nang may i-showdown na rin, mai-showtime na rin namin yan sa mga kabarangay natin, gaano kasarap ang inyong
Ube Halaya. So ayun mga kabarangay, we ended up at 8 minutes and 34 seconds. All three. Is that all three? O, tignan natin ang ating official score ha. So yung mga fans natin na medyo malapit-lapit, may mga spaces na po dito. No? Punuin natin itong ating venue on our main event. Muli po, pinasasalamatan natin ang buong Sangguniang Barangay ng Del Remedios, and once again, SK Isa na na-interview po natin kanina, no, kanilang Honorable SK Chairperson. So we ended up at 8-3, still Del Remedios on the lead. As Nico Paga trying to go last, he picks up a foul from someone in San Marcos. Inabati po namin si Luis Andre Reyes, shoutout from America. And shoutout din daw po kay Cap JJ at lahat ng coach ng Interbarangay from Sir Nino Besina. Magandang gabi po sa inyo, Sir Nino. And happy viewing sa ating pong Interbarangay. Nico couldn't save it. He gets the ball somehow. Cabasa will give it back to Jersey. Terrenal puts it up the glass for Jersey. So halos kahit niya lang si Makoy Piana, and we know that Jersey is a fast player here. Dimo will send it home. Terrenal may tangan ng bola. He is looking for Cabasa. Heading from the corner. It's a triple coming from Aaron Cabasa, ladies and gentlemen. So yun yung isang dapat nakikita ng Del Remedios dito. Those shooters coming from San Marcos. We saw that as they had their legendary game with Santa Isabel. Gumana kaya yung mga shooter dito ng San Marcos. Terrenal may tangan ng bola. Here comes Cabasa. Back pass to Sim Sargent. The one-handed tip and Esfeld. As much as they can, they want to answer those pressure na binibigay sa kanila dito ng Del Remedios. One way to show yung kanilang perseverance dito is talagang sipag yung kailangan gawin dito ng San Marcos in order to overcome those pressure na binibigay sa kanila ng Del Remedios. Garcia may tangan ng bola. Miguel is in trouble. He goes with Nico. Pagay to Akupan. Huli ka ni Christian. And now Cabasa with a great block and steal. Here comes the fearless Israel. Binabati po namin si Kurt and McCoy watching from Sultan Kudarat, si Sir Raven Hound. Shoutout din kay Coach GJ Gallajones ng Santo Angel watching our live stream. Mayana will take the inbound. James for three. Burn! San Marcos is up by one after that triple sa atin ng Kuya Ward Cafe, the best cafe in town. Garcia mula sa gitna. Miguel pumake ng pihit, sabay pihit ulit. As he finds Justin, will face the line for two.
Terenal on the move. Jersey couldn't get away. Taken away by Del Remedios, and they're now on the run. Vecina couldn't find that angle. Unang mites yan para kay Prince. Uh-oh! Aaron loses his dribble and ends up with a traveling violation. Na-overspeeding si Cabasa eh. Isang malamig na gabi ang nandito sa atin ngayon sa Del Remedios, mga kabarangay, no? Alcantara on the move. Kirk finds that middle pass. Extra pass to Alcantara. Burn! That is a right corner pocket, mga kabarangay. Cabasa with the leather. Back to James Sargent. Briones. They go to Terenal. Jersey finds the open. That is to Hyper Mayano. Well, this is the different start for Del Remedios. No? We know that Makoy Piana hindi nakapaglaro ng mga 2 linggo halos, no, because of the NBTC. But then again, yung starters talaga ng Del Remedios, number 1 nandiyan agad si Makoy, pero this time hindi nila ginamit pa. Too strong for Prince. Pangalawang mintes niya na. Here comes the Fearless down the middle. Would it work? Mukhang sinusukat pa ni Michael Mayano yung kanyang poise dito. And now they have to redeploy Rainier Gahol inside. Again, we've talked about Rainier. Hindi na bigayaan to ng height eh. Pero yung upper body strength ni Rainier Gahol, yun yung isa sa nagiging alas ng San Marcos because he is used to push big men dun sa ilalim na nakadepensa. Oh, a triple again from Kurt Alcantara. Pangalawang tres na yan, mga kabarangay. That makes a 6-point lead. Labag seals it. But on a quick response, nandun si Mayano to steal it away from him as well. Terenal is found by Vecina. Jersey gives it over to Aaron. They go to Mayano. Uh-oh! Inabot yun. As a labag will send it home. Mukhang hindi maganda yung nangyayari sa transition ngayon ng San Marcos. They're missing those attempts. And as well as nagkakaroon pa sila ng turnovers. Ito kanina, traveling eh. So now a chance para sa mga bata ng Del Remedios to step up once more. Alcantara spins. And before he passed it, he is fouled. Pero magandang play na naman yun ha for Del Remedios. Because that leave yung kaliwang bahagi, yung kaliwang elbow ng baseline na libre, no? And naka-take off na agad si Prince. Uh-oh! Nasakyan siya ng dalawa. The Fearless all the way to the cup. May kasama pang top board yun para kay Mayano. So if not Calvin Abueva, he was like Ronald Tubid playing for San Marcos. Labag for 3. Dio Obra. Vecina will break it off the glass. Terenal. To Cabasa. Dinidikitan na agad nila yung mga shooters. They wanna cut it with Bawan doon sa gitna, pero lumagpas lang kay Bawan yun eh. And that
causes another turnover, forcing San Marcos to ask for a 30-second timeout here. 8-point lead by Del Remedios. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan. Palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan. Dahil sa larong ito ay bawal ang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong aking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong The first 8 minutes of this first frame, or first quarter of action rather, mga kabarangay, nasaksihan naman natin gaano kabilis yung mga player na to. This is a fast-pacing game. Pero imagine how San Marcos is coping with this situation kahit na puro turnovers yung inaabot nila dito. No? They still want to prove themselves they can get it done, especially on having that good defense against those guys in Del Remedios na hindi naman natin ay kakaila. Talagang mga agresibo ang players ng Del Remedios. 8 to shoot. Del Remedios loses that possession, and now Gahol is on the run. Inaagawan siya ni Vecina. Chris trying to locate Mayano. Parang anime battle ito, partner no? Medyo mabilis Chris couldn't light it up. The ball will be staying with the guys in white. Christian Cabasa para sa inbound. Mayano steps up. Di obra para kay Fearless. Labag is on the run. Up the glass again para dito kay Labag. 26-15, 11-point lead by Del Remedios. Briones. Tegoro the Fearless. Oh, it is a Fearless triple coming from this Fearless Michael Mayano, ladies and gentlemen. Alcantara will try to answer that one. Prince will push Mayano. Slow-mo reverse wala. Francisco bitin din. Ended up with him as well. 9 to shoot. Naagawan na Rainier. Gets it over to Michael. Mayano to Cabasa. Yes, sir! So napababa na sa 5 puntos yung kalamangan dito ng Del Remedios. Alcantara having a contact with Gahol. Natawagan ng blocking etong si Rainier. So we are 15 seconds away from our second quarter of action. Can San Marcos deliver a buzzer-beating spot? Briones will pick it up. 9 seconds for James Sargent. Briones, inabot pa ng foul. And this time it was Alcantara. Ang tinitignan ng ating mga officials doon. 6 seconds to make time. Cabasa, back to Mayano! Before that buzzer beats, may natawagan pa ng foul at mukhang taga San Marcos yung tinitignan nila dito. Let's just wait. Si Bawan ang na-investigahan. Well then, that's gonna end our first quarter. Oh, penalty pa! So before we're gonna end this first quarter, may bonus 2 free throws pa yan para kay Lorena. Trying to add 2 points in that 6-point lead.
Binabati ko pala si Matthias Clyde Mendoza watching on our live stream. He was able to add one, so that will make a 7-point lead, 27-20. We will be right back. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan. Palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan. Dahil sa larong ito ay bawal lang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong angking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong marating. Malapit na ang ring, hanggat hawak mo ang bola, sige lang itira. Mahaba pa ang oras, may natitira pang tsansa. Maging agresibo at samahan ng kumpiyansa. Dapat ay handa ka sa pinasok mo na liga. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Ipakita kung gano'ng ka... So, second quarter na tayo mga kabarangay, and we are now live at Del Remedios Covered Court. Pasalamatan ulit natin ang ating mga butihing sponsors na walang sabang sumusuporta sa ating paliga. Unang-una na dyan at Sangguniang Barangay ng Del Remedios, Honorable Risa na na-interview natin, no? SK Isa and the rest of the Sangguniang Kabataan. Also, pinabati namin at maraming salamat po kay Konsehala Carmela Acevedo, JEJ Auto Care, Kuya Work Cafe, AG Apparel, kay Sir John Adahar, Tinas Takoyaki, Brotherhood Barbershop, E. Acevedo Optical, Blue Steel Enterprise, Sampres Massage Spa, Cool Concept by RC Boy Princena, and Velvet Media Incorporated, and Velvet South Basketball. Ladies and gentlemen, Cap JJ Maghirang, i-deploy na nga ng Del Remedios dito. Etong si McCoy Pianya. And let's see how McCoy would show us a game time tonight. Sargent for 3. Mintes para kay Briones. Martinez. Throw to Prince. Besina misses. Hands up with McCoy. Pianya pulls up a long two. Diobra, and now Mayano will attack McCoy. He couldn't cross it over. The slasher delivers the left-handed finish. So first 2 points para sa silent slasher ng Del Remedios, Mark Clarence Pianya, ladies and gentlemen. Briones. Back to him. Hinatake niya talaga ng tuluyan. Etong si Azucena. First personal yan para kay Joaquim. Pinabati ko pala si TJ Tan. I miss you, aking kaibigan. Ayan, mga kaibigan natin sa Calambano. TJ, magandang gabi sa'yo. And also kay Marius Ryle, pa-shoutout po kay Clyde. Hi sa inyo ni Clyde and happy viewing. Pinabati ko pala si French Borromeo kanina. Inaperan ako ng bata. Player ng Pensanity. Nanonood ngayon. Once again, James Sargent Briones will be missing the free throw. At mukhang nagka-miscommunication si Kabahog doon tsaka si Sina, no? Mananatili ang bola sa San Marcos. Down by 11 now. Briones looking for Gahol pero kay Mayano niya gustong padalhin. Nakita ni Clarence yan. Pianya will feed Martinez. But Mayano on a quick response. Martinez recovers that ladder. Hinihingi ni Makuyan. Pianya is done to shoot. Back to Martinez. Dio Ubra, Besina up the glass.
So that is the highest point lead na may tatala rito ng Del Remedios, 13 puntos. So under 7 minutes remaining, Briones to Gahol, malakas yung pagkakapasa. Well, yun yung isa sa mga gustong i-reiterate ni Coach RB, no? The last time I had an interview with those guys in San Marcos, importante talaga na nagkakaroon talaga sila ng regular training and kailangan makompleto because then again, they weren't able to set those plays kung palaging lilima lang yung nagtitraining sa kanila. And they need to realize that according to Coach RB, na dapat makompleto yung mga players during training para makapag-set sila na mas maraming plays and strategies as well as yung adjustment kung ano ba yung saan ba yung kahinaan ng San Marcos, especially those turnovers. Vecina is on the run. But he was already stepping on the end line. San Marcos looking to cut down that 16-point deficit. Aaron, may hinahanap siya. They go to Rainier. Gahol finds Mayano. Here comes the Fearless. Loses again the letter. Martinez, muntik nang maagaw yun. Azucena from the elbow. Gahol para sa board. Mayano again. Babalik etong si Terrenal to replace Gahol. Also, Vecina will replace by Alcantara. Cabasa to the big man. Kasama pala yung kamay netong Siko-Siko. So, Bricks Casico will face the line for 2 shots. Binabati po namin si Sir Kenneth Azucena supporting Joaquim Azucena, no? Yung matangkad kanina na nakadeploy dyan for Del Remedios. Pero currently, kasama po nila dyan sa loob itong si Cabahog, Akupan, Pianya, Alcantara, at Martinez kontra kay Cosico, Cabasa, Terrenal, Christian Cabasa at itong si Michael Mayano. 18 puntos na talaga na magana yung kalamangan ng Del Remedios, no? Cabasa as well by Cabahog. That's gonna be Josh first personal. Justin will be getting that leather and now Del Remedios will be having to set a play again. Martinez on top of the key, he swings it around. Alcantara will try to drop it with Cabahog. Back to Martinez. Nope. Alcantara naman on the right wing. Ooh! That is a one-handed drop and sip coming from Josh Cabahog, ladies and gentlemen. Grabe yung pasa na yun. That is too narrow na for Del Remedios. So that is a clear charging coming from Kurt Alcantara kasi nga yung tuhod niya, di ba? Sa ere. So nakaporma. So that is an offensive though. Kahit medyo peerless yung drive na yun, ha? Binabati po namin si Yenel Atienza and kay Jason Punieles
Hi din po kay Gab Conducto. Shoutout daw po kay Richmond Capuno. So that pass break was too high. It is a 19-point lead for Del Remedios right now. Kabasa kontra dito kay Piania. Terrenal to Aaron. Couldn't keep it alive. So yep, there you go. Nakikita nyo mga kabarangay how really pressured San Marcos was. No? Yung talagang zone defenses pa lang ito ng Del Remedios. And pagpatak naman dun sa offensive state naman ng Del Remedios, itinitirahan lang sila sa labas. And that's coming from Abinante. As Mayano is fouled by Yakupan. Hi kay Kirk Allen Santarina Ador. Shoutout sa'yo, no? O mga kabarangay ha, baka sa sobrang ganda ng laban, nakalimutan nyo na mga sinaing ninyo. Wait, anong oras na ba? May nagsasaing pa ba ng gantong oras? Alas 10 na. O sige, Dave, sabi nyo sa mga bukas, abangan ninyo. Santa Monica against Kalihan Aces. Magkita-kita po tayo mga kabarangay dyan sa bakbakan na yan. The silent slasher finds Alcantara. Doesn't work. Ako pa, hinihingi ulit ni McCoy. And this time is working against Mayano. Piana, no pass! How about that? No wonder he was, you know, he was awarded one of the best point guards in Southern Luzon in his batch. 19 under division. Grabe talaga itong sistema kay Piana. Ang tindi talaga, Doc. Uh-oh, Jersey! As he runs in traffic. Hinahawakan niya yung kanyang kaliwang legs. Binabati po natin si Ayuman Manlapas. Oman ba to? Shoutout sa inyo, Sir Manlapas. And magandang gabi po. Happy viewing. 20-point lead for Del Remedios. Under 3 minutes remaining. The silent slasher. Jumper. Esker! So aside from a beautiful passing, this guy has a high percentage in the perimeter goals. And we've been seeing that. And again, abangan ninyo that Mark Laris Piana will about to battle in the national championship o national tournament ng ating NBTC. Abangan nyo, malapit na po yan mga kabarangay. Siyempre, dapat suportahan natin yung mga pambato ng San Pablo at bibihira lang talaga yung mga homegrown na katulad nitong si Piana, no? $176 viewers. Under 2.5 minutes. Terrenal, Mayano. Extra pass naman kay Kabasa. Naipasa sa labas. Hindi ko nakita kasi nasa reverse angle ako eh. Clarence kicks it on the left. It is an atomic triple coming from Brent Abinante, forcing a 23-point lead so far for Del Remedios. Timeout muna tayo. Last 2 minutes.
kanyang ginagawa ay galing sa puso. Marunong tumanggap ng pagkatalo't may respeto. Sa bawat manlalaro dyan palang ay panalo. Yan ang tunay na sinasabing aspeto. Ipakita ang natatanging galing at talino, at yung bilis na nanggagaling sa'yo mismo. Kaya lika iyong ipakita. Clarence looking to make play again on Dimal na nasa ilalim, nag-aabang. Patmayano. Ooh! That is a nice pass! Pero hindi naigawad yung 2-pointer na yun as Alcantara pinagpag yung defender niya doon. So that was Kurt Belendo. Cabasa! Isfeld. And agad naman nagtaas ng kamay doon si Lorena. Because he was the closest player. Muli po, binabati natin na magandang gabi ha. Kasama natin palagi ang ating nag-iisang Sports Commissioner, Cap JJ Maghirang. Talagang winwork on talaga to ni Cap JJ ng ating interbarangay, and nakaka-proud pong isipin na ang interbarangay ng San Pablo ay may magandang live stream, may magandang commentary, may magagaling na players. Imagine gaano kagusto ni Cap JJ Maghirang na itaas yung level ng basketball dito sa San Pablo, and currently na-experience niya ng mga kabataan. So, maraming salamat po sa inyo, Cap JJ Maghirang, for having this kind of interbarangay, the interbarangay experience they never had before. So Brent again buries a long one. That 3-pointer atid po sa atin ng AG Sports Apparel. Nauna na si Mix. And everybody in the bench was shocked though. Well, yung sinasabi nila nauuna kasi ang pakit eh. Pero hindi eh. Maganda yung turn up ni Miguel. Pero nangyayari talaga sa players yan, guys. Ang daming beses na. So, unang beses na nagbintes netong si Migs Garcia, natawa siya doon sa nangyari eh. What a performance as Del Remedios is up by 27 right now. Magbabalik tayo sa ating second half. Halftime break muna tayo, mga kabarangay. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan. Palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan. Dahil sa larong ito ay bawal lang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong aking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong marating. Malapit na ang ring, hanggat hawak mo ang bola, sige lang itira. Mahaba pa ang oras, may natitira pang tsansa. Maging agresibo at samahan ng kumpiyansa. Dapat ay handa ka sa pinasok mo na liga. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling. Paghawak na ang bola, siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring.
Dito sa Velvet the League, sagana sa liga, kaya ang mga kabataan bisyo lang ay bola, malayo sa droga, dahil layunin namin dito ay magkaisa. Ang lahat ng kabataan na gustong mamulat sa ganitong klaseng laro, basta yung kanyang ginagawa ay galing sa puso, marunong tumanggap ng pagkatalo't may respeto. Sa bawat manlalaro dyan pa lang ay panalo, yan ang tunay na sinasabing aspeto. Ipakita ang natatanging galing at talino, at yung bilis na nanggagaling sa'yo mismo. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na ang bola siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita, kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita, kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan, palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan, dahil sa larong ito ay bawal ang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong aking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong marating. Malapit na ang ring, hanggat hawak mo ang bola, sige lang itira. Mahaba pa ang oras, may natitira pang tsansa. Maging agresibo at samahan ng kumpiyansa, dapat ay handa ka sa pinasok mo na liga. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na ang bola siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita, kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Dito sa Velvet the League, sagana sa liga, kaya ang mga kabataan bisyo lang ay bola, malayo sa droga, dahil layunin namin dito ay magkaisa. Ang lahat ng kabataan na gustong mamulat sa ganitong klaseng laro, basta yung kanyang ginagawa ay galing sa puso, marunong tumanggap ng pagkatalo't may respeto. Sa bawat manlalaro dyan pa lang ay panalo, yan ang tunay na sinasabing aspeto. Ipakita ang natatanging galing at talino, at yung bilis na nanggagaling sa'yo mismo. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na ang bola siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita, kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na ang bola siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita, kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan, palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan, dahil sa larong ito ay bawal ang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong aking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong marating. Malapit na ang ring, hanggat hawak mo ang bola, sige lang itira. Mahaba pa ang oras, may natitira pang tsansa. Maging agresibo at samahan ng kumpiyansa, dapat
patay handa ka sa pinasok mo na liga. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling, paghawak na ang bola siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit tumipensa. Kanilang makikita-kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Dito sa Velvet The League, sagana sa liga, kaya ang mga kabataan bisyo lang ay bola, malayo sa droga. Dahil layunin namin dito ay magkaisa. Ang lahat ng kabataan na gustong mamulat sa ganitong klaseng laro, basta yung kanyang ginagawa ay galing sa puso. Marunong tumanggap ng pagkatalo, may respeto sa So we are now on our third quarter, mga kabarangay. A 27-point lead has been given already by Del Remedyo here kontra sa San Marcos. Kasama natin sa Del Remedyo, etong si Acopan, Alcantara, Besina, Cabahug, at etong si Mark Clarence Piana. Kontra naman yan kay Chris and Aaron Cabasa, Terenal, Mayano, at Briones. Cabasa will attack Cabahug. Nag-aantay itong si Briones. James Sargent back to Mayano. That is too strong for him. 3 seconds to shoot. Ends up with Acopan. May tumatakbo na as they will attack Jersey. That alley-oop is here. So grabing performance na ipinapakita sa atin ng Del Remedyo. Bukod sa home court nila, itong pinagdausan natin. Talagang it is something to be realized by San Marcos. Then again, I did an interview before, no? At isa pa sa mga trivia, no? Etong selection ng San Marcos, it was just recently built. So talagang they still need more bond and connection, ano? Dagdag pa natin yung problema nila, hindi sila nakukumpleto sa training. But then again, we can see yung individual skills dito ng San Marcos, they have their own, you know, unique styles and unique ways of playing basketball. And yun siguro yung maging strength ng team nitong San Marcos to bounce back on the next games that they have. Oh, here comes the Fearless up with a spin. Briones, there's a, was that a technical flag? Mukhang si Besina ang tinitignan dito. Ayan, bumuhos na nga po ang panakanakang ulan. 29-point lead, mga kabarangay. Oh, disconcertion yung tinawag kontra kay Prince, ano? Pag hinarangan niya ata yung mukha nitong si Briones on that dribble. So again, binabati po namin yung mga fans natin, and I'll take this opportunity na rin para batiin po sila Luis Tabago and Zone 6-Way. Greetings from Coach Dinan Mendoza. So Cabahug will be whistled for a blocking. And that will make the second team foul to be recorded for Del Remedyo in this third quarter of action, under 7 minutes remaining.
Nilibog na ito ba? Kaya nababa na bola. Kaya na Mexico. Kaya na ba rin? There's a ball. Foul by Jason Bray. Kanahan. First personal foul, first team foul. Shot clock at 14 seconds. Pass to Vicina. Handle to Brianna. 5 seconds to shoot. Clarence bullet pass. Uh-oh. Napapalakpak si Pianya doon. Because that's might be a nice play na naman for Del Remedios. No, talaga nanggugulat sila doon sa mga bullet passes eh. No? Nililin lang etong San Marcos. On those bullet passes. Cabasa for 3. Giobra. Vicina. With a quick response on the other end. Isang buwan na yung tambak dito ng Del Remedios against San Marcos. And we can see any adjustment or major adjustments coming from those guys in San Marcos. Cabasa for 3. So, naging ice cold yung 3-pointers coming from Aaron Cabasa. No, kaninang first quarter, it was really heated. Pero mukhang nanlamig eh, yung mga kamay nitong si Chris. Oh, ni Aaron Cabasa rather. Yeah, maraming salamat din po, Coach Dinan Mendoza, former coach. Current coach. Former tuloy ako. Current coach ng SCBA. San Pablo City. Ayan. Sorry, Coach D, ha? Uh-oh, someone is lying in there. Who was that? In pain. Was that Briones? Briones in pain right now.
na siya ni Gahol. So, okay, Mayano went with a crossover, bitin yung finger roll, but he passed it to Rainier. Bintis nga lang for Gahol. So, yep, ilang linggong di nakapaglaro na sa San Marcos, no? Etong si James Sargent Briones, pero eto pa nga, apparently, nagkaroon pa siya ng injury. Mayano, all the way. Under 4 minutes remaining sa ating third quarter of action. Tapi ka ng bola. Akopan gets the letter around. Here comes the silent slasher. Stop and pass! Nawala yung pasa mula dun kay Dimal. As Aaron being hustled there by Piana, he lost the letter right away. Substitution. Jamaica, 3 minutes and 46 seconds para sa ating third quarter. Aldabra, pinasa, silent. Pinal, Pinal. Mabasa, nice pass, Gahol, Prince. Nice win, dari Mr. Gahol to Prince. Alcantara. Inside to Francisco. So talagang tumayo na ng tuluyan yung kalamangan nito ng Del Remedios, no? But anyway, konting discussions lang ulit tayo mga kabarangay, no? Doon sa nalalapit nating play-in and play-off stages. So some teams, alam natin na makakapasok na sa top 1 and top 2 slot. Especially yung mga undefeated teams na katulad nitong Del Remedios, Santa Monica, Kalihan Aces, and yung Genuine Concepcion, which is the rank 2 currently doon sa group nila, no, with Del Remedios. Pumapangalawa po sila sa Del Remedios. So they gonna wait for those guys na maglalaban-laban sa ating play-in period. So yung number 9 slot will have to battle the 9 floor 12. So sa mga nakakita po ng ating play-in and play-off stages map, so pwede po nyo mapanood ulit yun, yung huling coverage natin. And pwede nyo i-screenshot. And also, we will have it uploaded sa aming, official Facebook page. So ayan, pagpatak ng play-ins, yung mga mananalo po doon ang bababa sa playoffs. At doon na magsisimula yung laban ng mga top 4, 5, 6, 7, and 8 seed in every group heading on our quarterfinals. Ooh! Clarence dancing with the D. Extra pass sa gilid. Burr! So how about that silence dance coming from the silent slasher, Mark Clarence Pianier. Binabati po namin si Boss Cars Arnold ng San Pablo, Limuel Velasco. Magandang gabi po sa inyo, Giancarlo Magbanwa. And shoutout kay Ivan Dave Mansuho. Heto, dinabati rin po namin si Dean Valverde. Kay JB Alcantara and kay Yuri Reyes. Shoutout din po kay Aiden Bagsik and kay Ma'am Cassie Christine.
Kaya it's background time. There's a foul. Foul was just number 3. They won. First foul, 13 foul. The meantime, 13 seconds. Starting third quarter. 10 seconds. Now, nice pass. Mabasa. Foul. Uh-oh. Foul by Griffin. The final 2 seconds will pick up a foul para dito kay Aaron Cabasa, and he will be tested on the line for 2. They are down by big 39 points currently. Pagka 40 eh. Basket. 2 seconds, 75. And in the third quarter, over just 7-6, 38, 8 big one, Courtesy, Barangay, Pedro, Adventure. Kita kung gaano kakabangis pagdating sa ring. Kaya halika, iyong ipakita sa lahat yung gaano kakalupit ng depensa. Iyong ipakita kung gaano kagaling paghawak na mo sa lahat yung gaano kakalupit ng depensa. Kanilang makikita, kita kakabangis pagdating. Martinez will open up this fourth quarter with a triple attempt. That's a miss. The fourth and final quarter na tayo mga kabarangay. Muli po, PD sa Pinoso, your official game commentator. And once again, we would like to acknowledge the presence of our sports commissioner, Cap JJ Maghirang. Kahit medyo maulan-ulan na dito sa ating venue, ano? Eh, nandyan pa rin ang ating buting sports commissioner. Also, we would like to thank and acknowledge the presence ng Sangguniang Kabataan po ng Del Remedyo, SK Isa, and the Sangguniang Barangay. Maraming salamat din po sa mga sponsors natin, especially kay Consiala Carmela Acevedo, sa JEJ Auto Care, Kuya Word Cafe, EG Sports Apparel, Tina's Takoyaki, Brotherhood Barbershop, Acevedo, Acevedo Optical, ang Blue Steel Enterprise, Sampres Massage and Spa, Cool Concept by RC Boy Princena, Velvet Media Incorporated, and Velvet South Basketball. So bukas po mga kabarangay, huwag niyong kalimutan yung magagandang laban natin. Live tayo sa San Gabriel. Covered court tomorrow. It's a battle of 2 undefeated teams. 2 higanting teams ang maglalaban bukas. So it's Karandangan Glorioso versus Liagas Sensibog. Yan, and congratulations sa Talk and Text Tropang Giga sa PBA, ano? Grabe talaga. Malakas talaga si Ronde Hollis Jefferson. One of the greatest import ng Talk and Text yun eh. Parang before, it was Ivan Johnson. So ito, talagang mimic ni Kobe eh. Kaliwat kanan eh. So, yung mga Hinebra fans natin dyan, nice game po. And again, congratulations sa ating Tropang Texters, Talk and Text Tropang Giga, PBA Champions. Eh, hindi eh. Ako fan din ako ng PBA, pero syempre dahil calling natin yung interbarangay, hindi na tayo nakapanood. Live na, sa replay na lang tayo manood. Ano. Ganon din naman yung magiging experience. Pero syempre, alam na natin na ang nag-champion nga is Talk and Text. Nabati ko po ang aking kaibigan, aming senior photographer, John Henry Cabezas of Velvet Media Incorporated. Masage, binabati po namin na Coach RB Ocampo
Magandang gabi po sa inyo and happy viewing! So Mayano will try to attack. Uh-oh. Parang madalas ko rin nakikita yun no, sa Batang Kankalo. Yun yung mga boobs ng mga Batang Caloocan eh. Yung mga pa-board, no? It's a one-man rebound and then extra pass sa ilalim. Pero hindi ata nagawa ng maayos yun eh. Mayano kanina. Gahol. Tukabasa. Will make it. It's 7 minutes and we haven't seen any fast transition na on the side of San Marcos. Lalo na injure nga ng bahagya o na mukhang matindi naging injury sa paa nitong si James Sargent Briones na hindi na nga siya talaga nakabalik dun sa side ng San Marcos. But then again, they really did a great fight today against sa pinakamalakas na team sa kanilang group, which is the Del Remedios Knights. Walang talo eh, 7-0. So same as the Kalihan Aces, they are 7-0. At ang Santa Monica, magkakaalaman bukas yun. Mayano will try to make an assist. Two to go. Abasa beats the buzzer. Yan, shoutout daw kay Derek Marasigan Humento and shoutout kay Halo Adrian Palikpik by Yuri Reyes. Yan, shoutout po kay SK Nelson Alcantara, pinababati ni Coach RV Ocampo, no? And kay Ivan Dave Mansuheta. Hi din po kay Ma'am Katkat, yan, Champion TNT, yes. Kasi yung idol ko talaga sa Token Text, it was Jason Castro, yung talagang prime days. Uh-oh! Lawrence gets the basket, may kasama pang foul, but hindi lang regular foul yun. It was an unspur. So yun nga yung usapan natin kanina about Token Text. No? Maganda talaga yung lineup nila. Way back doon nandiyan pa si Kevin Alas, si Ranidel De Ocampo, Jimmy Alapag, ayan. Yung mga player ng Token Text na yan. Larry Fonasher, ayan.
Ayun ha, nabanggit yung anspo from Bricks Cosico. So 3 minutes, he will be out of the game. For just 3 minutes, he will be resting on his respective bench right now. Bagay for 3, no. Manalo for the putback. Abasa again with a jumper. No good. Azucena will board it. Florence up the secondary. Hindi na siya sinabayan ni Terenal. Abasa. Pass it away. Going to the boss. 10 seconds. Terenal 3. There's the ball. Podcast of the movie on 7. Alcina, 4% foul. 1 for penalty. 1 for penalty. Seconds to shoot. So under 4 minutes remaining here, we can clearly see how really strong Del Remedios was. And they've proven themselves enough to be the strongest team in the Group B. Nalalapit na po tayo mga kabarangay sa ating pinakaabangan na play-in and knockout stages and playoff stages. So, sino-sino ang matitira sa ating conference? Hashtag Baterang Matibay. Ito pa rin ang Inter-Barangay Champions. San Pablo City, laban ng mga barangay, laban ng mga puso. Garcia, kumukul ng press. Magulit, Liwa, by Saramigo. Out of bounds. 10 ball. Mr. Garcia, patama, pulita, termebal. So atay na lang natin kung anong magiging resulta ng bakbakan na to, no? But currently they're up by 51 big points. Yes, sir. So we are on our last 2 minutes of action. Last 2 minutes na yan. Sa atin ng Velvet Media Incorporated, our official media partner. Mabasa, shot clock 10, kaya na 3. Gano'n na po, di ba ba na tayo?
Ladies, 2 points. Ready. All the points. So 60 seconds. Oh, 65 to be exact. Oh, that is an 8 seconds violation against Mayano. Next shoot. 33 seconds. 5 seconds to shoot. Set, pass. 18 seconds. So there you go. The strongest team in the Group B will be crowned as the top one right now. The still undefeated Del Remedios Knights. What a performance, reaching a century mark in this main event. So magbabalik po tayo as we're going to have an interview with our best player of the game. Sa laro, wag mong isipin na palaging baguhan. Palagi mong isipin na kailangang galingan. Ipakita mo ang iyong kakayahan. Sa larangan ng liga, dapat malakas ang katawan. Dahil sa larong ito ay bawal lang mahina. Kailangan matatag ka sa bawat pinapakita ng iyong angking galing. Sige, salaksakin hanggang sa iyong marating. Malapit na ang ring, hanggat hawak mo ang bola, sige lang itira. Mahaba pa ang oras, may natitira pang tsansa. Maging agresibo at samahan ng kumpiyansa. Dapat ay handa ka sa pinasok mo na liga. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit dumepensa. Iyong ipakita kung gano'ng kagaling. Pag hawak na ang bola, siguradong may mararating. Kaya lika, iyong ipakita sa lahat kung gano'ng kakalupit dumepensa. Kanilang makikita-kita kung gano'ng kakabangis pagdating sa ring. Dito sa Velvet League, sagana sa liga, kaya ang mga kabataan bisyo lang ay bola, malayo sa droga. Dahil layunin namin dito ay magkaisa ang lahat. What an incredible performance tonight. Del Remedios has proven already they are the strongest team in the Group B. Sila ang nagahari ngayon sa kanilang group with a 7-0. It's the same as Santa Monica and also the Calian Aces na bukas po magpapangharap. And yet, after that performance, our best player of the game, no other than Prince Besina, who gives us an incredible 3-point shots. No, grabe talagang shooting mo kanina. Napabilib din ako doon. May mga deadly shooters din pala talaga ang Del Remedios. Siyempre, together with Coach Kim Garcia and again, SK Isa Celino. So yes, good evening sa'yo, Prince. Good evening po. Ayan, Prince, what can you say about the performance of Del Remedios so far? May mga adjustment ba kayo na gustong ayusin pa? May mga
strategies ba kayo na gusto pang i-improve sa mga susunod yung panglaban dito sa ating conference? Madami pa po. Depende po kay Coach Kim po. Well, tingin mo, you are on a 7-0 at alam niyo naman na talaga dominante kayo sa grupo ito. Pero alam naman natin, pagpatak natin ng play-ins and play-offs, you're gonna face those strongest teams dun sa kabilang grupo naman. And I'm talking about Santa Monica and the Calian Aces. At, anong masasabi mo sa mga teams na yun so far? Good luck po sa kanila. Bukas po, maglalaban na sila. Good luck. And you're ready to watch it tomorrow. Opo. Yan, and baka may gusto kong batiin dahil ikaw ang best player of the game natin. Tanggapin mo muna itong stub mo, no, coming from Motherhood Barbershop. Baka may gusto kong batiin na nanonood sa ating live ngayon. Binabati ko po yung lola ko, si Nainay, tsaka po yung mami ko, tsaka po yung asawa at anak ko. Thank you so much, Prince. Eto nga, kasama natin ang isa sa mga kasama ko ang isa sa mga napakagaling na coach ngayon. And syempre, again, Coach Kim, it's really another milestone for Del Remedyo na kayo ang pinakamalakas na team dun sa current bracket nyo ngayon. No? And I know that hindi pa dyan natatapos yung calculation natin pagdating sa performance ng Del Remedyo. Katulad nga po na binanggit ko kanina, may mas malalakas pang team na makakaharap kayo. And I know that you are preparing for that. Ano po masasabi nyo dun sa mga teams na makakalaban nyo pa pagpatak natin ng play-in and playoffs? Patuloy lang kami nagpa-practice ngayon, tapos ginagawa namin yung advantage namin. Tinitake namin yung advantage namin, yung bilis namin. Ayun ang ginagawa namin ngayon. Kagaya nakita nyo ngayon, puro bilis yung ginawa namin, kaya natambakan namin yung kalaban namin. Well, alam naman natin that Makoy Piana is playing in the nationals, ano? Is there any possibility na maka-apekto yung siyempre malaking presence pa rin na nasa iyo si Makoy sa Interbarangay. Pero alam din naman natin na he's going to play in the NBTC Nationals. And malaking ano mo sasabi mo, maka-apekto kaya yan sa performance ng Del Remedyo? Just in case na hindi makalaro si Makoy ng play-ins and play-offs natin? Sa play-in? Ayun nga, hindi namin alam kung makakalaro pa si Makoy sa play-in. Pero tingin namin, pagdating ng play-offs naman, siguro available naman si Makoy. Ngayon, pinaghahandaan lang namin yung rotation namin ng player habang wala si Makoy. Ganun lang ginagawa namin. Kung anong ginagawa namin sa training, ganun din pinapakita namin sa laro. Well, thank you so much, Coach Kim, for that wonderful insight sa nagiging performance ng Del Remedyo. And syempre, bago tayo matapos, muling pagbati na pasasalamat din sa ating butihing SK Chairwoman ng Del Remedyo, which is SK Krisa Isa Celino. SK, any final words to say sa mga nanonood din sumusuporta sa Del Remedyo? Nagpapasalamat pa rin po ako magpasa hanggang ngayon at sa inyong suportang ibinibigay sa aming barangay. At congratulations sa coach and players namin. Still undefeated. Sana hanggang dulo wala kaming maging talo. Thank you. Maraming salamat po. And syempre, yes, pababatiin natin si Coach Kim. You have the chance. Ay, binabati ko nga pala yung mahal na mahal kong asawa, sa Irene Nabansado Garcia. I love you. Tapos, pinapasalamatan ko pala yung sponsor namin, yung manager namin, si SK, tsaka yung kapatid niya at yung pinsan niya, si Purong. Ayun, sobrang nagpapasalamat kami doon sa mga manager namin. Kasi sobra-sobra yung suporta sa mga team tsaka sa mga player, hindi pinapabayaan. Thank you. Alright, and muli po huwag niyong kalimutan, bukas, we're about to see one of the most awaited matchup that we will be having in our conference, the Santa Monica taking on the Calian Aces. Magkakaalaman na. #Kampihan na bukas. Once again, Dave Sapinoso po at sa ngalan na bumubuo ng Velvet Media Incorporated, kasama ang buong person ng Del Remedyo Knights. You have a wonderful day. Magandang gabi po sa inyong lahat at ingat po kayo pag-uwi. Dito ay magkaisa ang lahat ng kabataan na gustong mamulat sa ganitong klaseng laro. Basta yung kanyang ginagawa ay galing sa puso, marunong